Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright. Sa tayo nagbabalik muli mga babayan. Alright. So welcome back dito sa ating channel. Shoutout sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay, so ito gagawa tayo ng reaction video galing dito sa channel ni Terong Explain. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ni Terong Explain, nandiyan sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at i-subscribe natin ang kanyang channel at supportahan natin ang kanyang mga video uploads, no? Grabe na to mga babae, no? At Chinese Navy, hindi makapaniwala nang makita ang bilis ng fast attack ng Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat ay iniimbitahan ko kayong i-subscribe ang ating channel, no? Pa-subscribe naman po ang ating channel dyan sa ibaba. I-click ang like button at ang notification bell. Right, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Breaking news, mga observers ng Chinese Navy na panganganang makita ang bilis ng mga fast attack crafts ng Pilipinas. China hindi makapaniwala nang makita ito sa kanilang radar. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At ayos ito, aprobado na ang pondo para sa bagong higanting multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. Misyon ng barko, mamuno sa West Philippine Sea. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Ang Philippine Navy kamakailan ay naghatid ng dalawang bagong fast attack interdiction craft missile mula sa Israel na nagdaragdag sa lumalaking fleet nito ng mabibilis at maliliksi na coastal defense vessels. Napansin ng mga tagamasid mula sa China ang pagdating ng FAICM na makita kanilang signature sa radar bilang tanda ng pagpapabuti ng kakayahan ng Maynila sa pakikidigmang litoral. Napansin ng mga tagamasid na ang FAICM ng Pilipinas ay nagpapakita ng bagong hamon para sa mga kalaban tulad ng China. Ang kanilang maliliit na sukat at kakayahang magamit ay nagbibigay daan sa pagpatakbo malapit sa mga baybayin kung saan hindi ito masusundan ng malalaking barko ng China. Ang mga sandata ng missile ay nagbibigay sa kanila ng isang suntok na lampas sa iba pang patrol craft. Pinaka nakakabahala para sa China ay ang kanilang kakayahang mabilis na tumugon sa mga insidente malapit sa mga pinagtatanong ng lugar sa South China Sea. Bahagi ng 10 billion pesos na kontrata, ang FAICM ay nilagyan ng advanced radar, electro-optical system at 4 na missile launcher. Binibigyan nila ang Philippine Navy ng isang malakas na platform ng mabibilis na pag-atake upang patrolyahan ang mga teritorial na tubig, hadlangan ang mas maliliit na sasakyang pandagat ng kaaway at suportahan ang mas malalaking barko na may data sa pag-target. Ang kanilang mataas na bilis ay ginagawang kapaki-pakinabang din ng mga ito para sa paghahanap at pagsagip ng mga tao, pagbabawal sa dagat at mga tungkulin laban sa mga pandarambong. Pinaliit ng signature stealthy design nito ang radar cross-section at ginagawa itong mahirap na matukoy. Ang FAICM ay nagsasama rin ng mga advanced na radar absorbent na materyales at isang espesyal na hugis ng katawan ng barko para sa stealth. Sa paghambing, ang Chinese craft ay mas may malalaking radar signature at mas kakaunting stealth optimization. Marahil ang pinakamahalaga, ang FAICM ng Pilipinas ay may dalang 4 na missile launcher na maaaring magpuputok ng Spike ER o Spike Endless missiles na may saklaw hanggang 43 kilometers. Ito ay nagbibigay dito ng isang makapangyarihang pangmatagalang kakayahan sa strike, hindi tulad ng iba pang Chinese patrol craft. Ang mga missile ay maaaring makipag-ugnayan sa mga target sa lupa, maging sa dagat na may tumpak na guide. Ang lahat ng feature na ito kabilang ang superior na bilis, stealth at long-range missile ay nagbibigay sa FAICM ng Pilipinas ng isang mapagpasyang pagkapanalo sa anumang pakikipagtagpo sa Chinese fast attack craft. Ito ay tunay na isang world-class na asset na makabuluhang nagpapalakas sa maritime security at depensa ng Pilipinas sa mga baybayin at teritorial na tubig nito. Sa ibang balita, China nagbabalak palang idugtong ang kanilang kalupaan sa Taiwan gamit ang isang underwater rail system. Ang Cross-Strait Tunnel Project na nagpaplano sa pag-uugnay sa Taiwan sa Chinese mainland. Kung may isa sa katuparan ay maaaring magkaroon ng mga shuttle train na dumadaan sa 135 km undersea section ng tunnel sa bilis na hanggang 250 km per hour. Kasama rin sa ambisyosong gawain na ito ang isang multi-billion yuan na engineering at technical warm-up na proyekto.
ang patuloy na tumataas na tensyon sa politika sa pagitan ng sariling pinamumunuan ng isla at ang China ay isang malaking hadlang sa landas ng pag-unlad ng teknolohiyang ito. Gayunpaman, sinasabi ng ilang mga mananaliksik na gagamitin ng China ang patakarang One China nito upang unilaterally simulan ang trabaho sa proyekto. Dagdag pa rito, sinasabi ng mga analyst na sa kabila ng mga baluktot na ugnayang pampolitika, ang pagdaig sa mga teknikal na pagsubok ng proyekto ay magiging isang malaking kudeta para sa mga sayantipiko, engineering at construction corporation ng China. Ang isang potensyal na matinik na aspeto ng plano ng mga sayantipiko ay kinakailangan lumikha ng isang pares ng mga artipisyal na isla sa gitna ng strait para sa isang air treatment station na magpapipe ng sariwang hangin papunta sa loob ng tunnel. Mula nang manungkulan ng pinuno ng China si Tsai Ing-wen 2 taon na ang nakakalipas, pinalakas ng China ang kanyang diplomatiko at militar na panggigipit sa Taiwan. Ang gobyerno ni Tsai ay tumangging kilalanin na ang isla ay bahagi ng isang China at maraming taga-isla ang hindi gustong makipag-ugnayan mula sa mainland. Bukod dito, ang pagkumbinsi sa mga tao na sumakay sa tunnel train ay maaaring maging mahirap sa simula dahil ang mga Taiwanese na nagtatrabaho o nagnenegosyo sa mainland ay kadalasan nagbabiyahe sa pamamagitan ng eroplano. Ang pamasahe ng freight locomotive kahit na ang undersea tunnel ay malamang na mas mataas kaysa sa halaga ng shipping goods. At habang ang tren ng tunnel sa pagitan ng mga lungsod ng mainland at Taiwan ay maaaring mas mabilis kaysa sa isang bangka, mas mabagal pa rin ito kaysa sa isang eroplano. Pinuna ng mga analyst ang planong magpainit para sa proyekto ng Taiwan sa tunnel sa pamamagitan ng paggawa ng mas maikling Pingtan Road Tunnel bilang kulang sa pang-ekonomiyang kahulugan. Ang mga eksperto ay nag-aalala rin tungkol sa gastos sa ekonomiya ng tunnel na ito. Kaya hindi na posible na pasiglahin ang paglago ng ekonomiya na may malakihang pamumuhunan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Tsaka napaka sophisticated yung ganitong klaseng tunnel. At the same time, ang magiging problema nila dito is yung conflict between Taiwan at saka ng China. Yun yung nakikita kong magiging sagabal sa proyekto na to, no? 'Di ba? Ay, alam naman natin ayaw na nga po ng Taiwan sa China, sa mainland China, no? May mga nagtatrabaho doon, may mga nagninegosyo, no? Pero yun sa asakupin nila, yung mismong Taiwan, no? May papa-under nila yan sa China, ayaw nga po nila, no? Yun ang magiging sagabal sa proyekto na to ng China. At para sa ibang mga balita, ayos ito, aprobado na ang pondo para sa bagong higanteng multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. Misyon ng barko, pamunuan ang West Philippine Sea. Ang kamakailang inaprobahang pagkuha ng 5 97-meter multi-role response vessels mula sa Japan ay makakatulong sa Philippine Coast Guard na masiguro ang teritoryong karagatan ng bansa lalo na ang West Philippine Sea. Sa isang pahayag noong Biyernes, pinasalamatan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsuporta sa 29.3 billion pesos na budget para sa pagkuha ng 5 MRRB mula sa Japan bilang bahagi ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3. Ang pagkuha ay magiging bahagi ng isang opisyal na Development Assistance Loan mula sa Japan. Sa makabuluhang pag-aproba mula sa NEDA o National Economic and Development Authority Board, ang 5 taong pinagsama-samang suporta sa logistik ay magbibigay daan sa kanila upang mapahusay ang kanilang operasyon sa seguridad sa dagat, partikular na nga sa West Philippine Sea, Southern Philippines at Benham Rice, sabi ni Gaban. Sa pulong ng NEDA Board noong Huwebes, idiniin ni Marcos ang pangangailangan na pagbutihin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard para labanan ang mga iligal na aktibidad at ipatupad ang batas pandagat sa mga exclusive economic zone ng ating bansa. Ang Philippine Navy ay nagtalaga ng 2 sa mas moderno at may kakayahang mga asset nito, ang missile at anti-submarine warfare frigate na BRP Antonio Luna FF-151 at ang partner nitong Leonardo AW-159 Wildcat helicopter para palakasin ang kakayahan ng Western Command na nakabase sa Puerto Princesa, Palawan. Sa isang post sa Facebook, noong Martes sinabi ng Westcom na ang 2 anti-submarine asset na ito ay dumating kamakailan sa lugar ng responsibilidad nito. Ang 2 tandem na platform ng ASW na ito ay nakadeploy sa western border ng bansa para sa maritime at sovereignty patrols na nagsisiguro ng epektibong maritime presence, partikular sa West Philippine Sea. Dagdag nito, hindi sinabi ng post kung kailan dumating ang frigate at helicopter sa Westcom area para sa seguridad. Sinabi ng Westcom na ang deployment ng BRP Antonio Luna at ng Wildcat anti-submarine helicopter ay kumakatawan sa isang full mission deployment para sa Philippine Navy. Idinagdag din nito na ang pagkasama ng AW-159 ay nagpapalakas din sa warfighting package ng BRP Antonio Luna. Ang mga tandem platform ay nakikibahagi sa iba't ibang mga pagsubok at mga aktibidad sa pagsasanay habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea, diin ng Westcom. Idinagdag nito na ang
pagkakaroon ng mga modernong naval at air asset na ito sa Joint Operational Area ng Westcom ay tumitiyak sa kahandaan at pangako ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang maritime interest ng bansa laban sa anumang potensyal na banta. Ang pag-deploy ng mga asset na ito sa paikidigma ay isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang soberanya ng bansa at integridad ng teritoryo. Ang FF-151 at AW-159 ng mga tauhan ay nagtutulungan din upang matiyak ang pinakamataas na kahandaan sa anumang mga kaganapan. Sabi ng Westcom, sinabi rin ito na ang deployment ng mga asset na ito ay nagsisilbing kritikal na deterrent sa anumang kaaway na puwersa sa rehiyon. Ano palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Alright, so yung mga babayan, no? Makikita natin, no, na talagang patuloy na pinalalakas ng ating gobyerno itong ating Philippine Coast Guard, no? At talaga namang dito siguro, no, medyo kinakabahan na rin ng China dahil nakikita nila, no, na unti-unti nang lumalakas ang puwersa, no, ng ating Philippine Coast Guard at dumadami na rin, no, yung mga barko na po pwede nating ipangtapat sa kanila. So medyo nag-aalangan na ang China dito at medyo napapaisip na rin, kinakabahan na rin sila, no, dahil hindi nga kagaya dati, no, na kayang-kaya nilang gawin kung ano yung gusto nila dahil kulang nga tayo, no, sa kagamitan, kulang tayo sa barko, kulang tayo sa manpower diyan po sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Pero ngayon, no, patuloy na pinalalakas ng gobyerno natin, no, ang ating seguridad dyan po sa West Philippine Sea. Alright? So anong opinion ninyo at masasabi ninyo sa balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs, It's Bobs TV. Peace. I'm out.